After 17 days in the making, ito na nga pala yung naging itsura ng binuo kong project bike. Yung tipong makita mo pa lang talagang tatamarin ka na sa kondisyon. Talaga namang napalaban talaga ako dito sa dami ng pinalitang kong pyesa. Pero dahil gusto kong masatisfied yung mga nanonood dito, tsinaga ko to hanggang sa matapos ko. Final episode na nga to ng pagbubuo ko dito sa nabili kong budget meal na Honda Beat. Sakto nga ngayong araw, dumating na yung pinaka-antay kong front fender. Bali noon ko pa nga pala to nabilihan ng front fender. Ang problema ko lang, medyo bitin. Dalawa kasing version nito, merong maliit tsaka merong malaki. Medyo hindi ko kasi trip yung itsura ng maliit na fender kapag ka naka 17 na mags. Bali babaklasin nga pala ulit natin tong mags kasi hindi natin may higpitan yung tornilyo ng front fender. Sa taas kasi yung kinakabit. Bali nagbaba nga pala ako rito ng shock para hindi masyadong malaki spacing sa fender tsaka sa gulong. At after ko nga matest fit, tornilyoan ko na rin agad. Bali may 3 tornilyo tayo ikakabit dito sa taas. At medyo tiyagaan nga lang sa paghihigpit ng tornilyo nito. Natama kasi yung tools ko dito sa front shock. At nang nahigpitan ko na nga, tinignan ko kung bagay ba, saktong-sakto. Kaya ang sunod kong gagawin, ikakabit ko na uli yung mags. At may nagtatanong nga pala doon sa huli kong video, bakit daw walang nakalagay na speedometer dito sa may front shock. Ang sagot nga pala doon, hub and mile kasi yung nilagay ko para mas luminis tignan. Pero meron din naman ako ditong speedometer, option na lang kung ikakabit ko. At balik tayo dito sa ginagawa natin, hinihigpitan ko na nga pala yung double lock ng front axle. At bumili nga rin pala ako ng bagong heat guard nito, bulok na kasi yung luma. Bale ang plano ko kasi rito, ipapare-elbow ko to, medyo singaw na kasi yung elbow sa dami ng kalawang, nabutas na, tapos ire-repaint ko yung canister. Pero ang sabi kasi na nagre-repair, dapat nandun daw yung actual na unit para maayos yung sukat ng elbow. At pagtanggal ko nga pala ng lumang heat guard nito, medyo natulala ako, baloktot na kasi yung salpakan ng tornilyo, siguro kakasemplang dati. Kaya no choice ako, ang ginawa ko, ni-realign ko lang uli para may salpak natin tong bagong heat guard. Balang discarding ginawa ko nga pala rito, kumuwala ako ng matigas na lyabe, saka ako pinuwersa papunta sa akin. Tapos konting pukpok lang ng martilyo hanggang sa ma-realign, tapos saka natin isusukat yung heat guard. Nang sumakto na yung tornilyuhan, isinalpak ko na rin agad tong heat guard para matignan natin kung swabe na ba yung itsura. Medyo hindi lang ganun ka-presentable itsura ng tambutso kasi hindi pa natin nare-repaint. Ayoko kasi magpalit ng aftermarket, lalo stock engine lang naman to. Ang mangyayari kasi masakit lang sa tenga pero hindi naman gaganda ng sobra yung takbo. Kaya ayusin na lang natin yung tambutso hanggang sa maging presentable na tignan. At ito na nga yung pinakaantay nating lahat. Sa wakas natapos na rin si Project Bitlog after 17 days ng paggagawa natin. Wala man tong mamahaling pesa na nakasalpak. Ang importante rito, malaking pinagbago niya kumpara nung una natin siyang ginawa. Kaya kung may mga lumang motor kayo, lalo't may sentimental value, tiyagain nyo lang tapos pag-ipunan nyo, saka nyo buuin. So yun na nga, after 2 weeks in the making, ito na nga pala yung pinaka final looks ngayon ni Project Bitlog. So ito nga lang pala yung dinagdag natin ngayong araw kasi ito na lang talaga yung kulang para mabuo natin siya kasi diba nung mga nakarang video natin maliit lang yung front fender niya pero ngayon nabilihan na natin siya ng mas malaking front fender na bumagay naman sa kanya. Tapos sa inyo, dun sa tambutso kanina yung pinakita ko sa inyong kalawangin, ipapa-re-elbow pa kasi natin siya kasi singaw na yung elbow nito kasi puro kalawang na. So yun lang yung mababago dito sa itsura niya pero all in, eto na talaga siya. So malaki naman yung naging diferensya sa itsura niya. Kung napansin nyo dati yung itsura nito na talagang unlimited semp lang kaya napakaraming parts nito na disalign na kagaya ng mga tornilyuhan dito sa footboard niya. So ayun, dito na nga pala nagtatapos si Project Bitlog at sa mga nagtatanong kung magkano nga pala yung nagastos natin. So sa na-compute ko sa mga napalitan natin dito including tong mga pairings niya, yung gulong, yung mags, yung shock sa harap tsaka sa likuran, umabot tayo ng nasa almost 27,000 pesos. So para sa mga ganitong basic na build na Malaysian setup concept, nasa ganun lang yung magagastos nyo. Kung medyo hindi naman kayo ganun kalakihan sa budget, pwede na rin tong ganitong build. So ayun, kita-kits ulit tayo sa susunod na episode. After nga pala nito, isusunod na natin si Snipey. Kaya kita-kits ulit tayo. Alright, ride safe. Thank you.